Isang pina- isang pinagpalang gabi po at sa ating lahat at gayon din po sa ibang lugar saan man nasa mundo na kung anong oras po sa atin ay isang pinagpalang araw po na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Tayo po muna ay manalangin sa ating pong pagsisimula sa ating pagtatalakayan. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat palagi po ninyong binibigyan kami, O Diyos, ng isang malayang pagkakataon upang mas lalo namin kayong makilala. Salamat, Panginoon, sapagkat ngayon ay nasa ikalimang sulat na po kami sa pag-aaral sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu Santo, nakarating sa aming panahon ang mabuting balitang ito. At salamat po, O Diyos, sapagkat naniniwala kami ng iyong mga salita na pinahintulutan mo na amin pong mabasa sa pamamagitan ng sulat ng mga propeta, ng mga apostol, ng iyong mga disipulo, Panginoon, ay napapakinabangan namin ngayon. Hindi lamang, Panginoon, sa paraan na ikaw ay aming nakikilala at sumasampalataya kaming malago, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ang dalangin namin na ito'y magdulot din sa amin, O Diyos, ng isang buhay na kaiba sa mga taong hindi sumasampalataya. Salamat sa kapangyarihan po ng iyong mga salita. Salamat din, Panginoon, sapagkat pinahintulutan mo na magkaroon kami, Panginoon, ng ganitong paraan ng pag-aaral sa pamagitan ng Mobile Bible School. Salamat po, O Diyos, sapagkat naniniwala kami na ikaw ang nagtatag, O Diyos, ng institusyon na ito at kalooban mong maging pagpapala ito sa body of Christ. Kaya ang dalangin namin, aming Diyos, higit sa lahat, walang ibang maitaas sa aming ginagawa, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ingatan niyo po ang aming mga puso at patuloy na gamitin niyo ang aming mga buhay bilang daluyan ng pagpapala. Nawa, O Diyos, katagpuin niyo po kami sa aming pagtatalakayan at hinihiling po namin, Panginoon, na habang lalo naming naintindihan ang laman ng sulat ni Apostol Pablo para sa mga iglesia, naniniwala kaming kung paanong naging pagpapala ito sa kanila, ay patuloy na magiging pagpapala po ito maging sa amin at sa darating pang panahon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa isang pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo. Gamitin niyo lamang po ako na daluyan ng pagpapala, Panginoon, at maging ako man ay naghahangad na matuto sa pamagitan ng iyong mga salita at ng mga nakakasama po namin sa pag-aaral, Panginoon, sa mga sulat na ito. Salamat po aming Diyos, mangyari palaging dakilang kalooban mo at sa lahat po nawa ng aming gagawin at sasabihin, matagpuan mo kaming tapat at ikaw lamang ang lubos naming maitaas, maparangalan at mapapurihan. Salamat po aming Diyos. Salamat aming mabuting Ama sa kapangyarihan, pakikipisan, patnubay at pananahan ng banal na Espiritu Santo. Salamat po sa kaligtasan at tagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. 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 Purihin po ang Diyos at muli magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa ikalawang bahagi na po tayo sa pag-aaral po, sa pangkat ng pag-aaral sa mga sulat ni Apostol Pablo. Nung nakaraan po, pinag-aralan natin yung soteriological epistles at binubuo po ito ng Romans, 1st and 2nd Corinthians at ng Galatians. At mas lalo po nating nakita doon kung paanong ang kapangyarihan ng Panginoong Kristo, ang kaligtasan, ay patuloy na ibinabahagi po sa atin sa pamamagitan po ng mga sulat na ito ni Apostol Pablo. Gayunpaman na makikita naman talaga natin ito sa lahat ng sulat ni Apostol Pablo ay binigyang diin at linaw po ito sa mga nauna pong mga sulat na ating pinag-aralan. At meron pong apat na pangkat nga ito, ating pag-aaral, ang soteriological epistles, Christological epistles, eschatological epistles, at pastoral epistles. So ngayon po, yung Christological epistles, ito po ay binubuo ng Ephesians, Philippians, Colossians, at Philemon. At kung maaalala po natin, sa kinasanayan po, mas nabigyan sa atin ng diin na ito ay mga prison epistles. Ano po? Ngunit si Dr. Roderick De Vero po ay mas binigyan ng emphasis ano po
natawagin po itong Christological epistles, pero hindi pa rin naman po inaalis na ito ay mga prison epistles sapagkat ito ay sinulat ni Apostol Pablo nung siya po ay nakakulong. Ano po? Naka-house arrest. Ano po? Kaya salamat po sa Panginoon. Ito po yung ating tatalakayin sa ating pong mga ngayon at sa ating pong mga susunod na pagtatalakayan at nawa po ay mas lalong maging matindi ang ating pananampalataya. Alalahanin po natin. Nung panahon na sinulat po ito ni Apostol Pablo, siya ay nakakulong. Ano po? At ang sinulatan niya ay ang mga taong malaya physically. Pero makikita po natin kung paanong sa ganung sitwasyon, naranasan po ni Apostol Pablo yung kanyang kapuspusan at yung paglaya sa pamagitan po ng banal na Espiritu Santo po na sumasa kanya kahit sa panahon ng ganung klaseng paghihirap. At andito pa rin po tayo sa pag-aaral natin ng Pauline Epistles sa 10C framework po, sapagkat ito yung ginagamit po nating lente kung paanong tinitingnan po natin ang mga bahagi po ng sulat ni Apostol Pablo. Ang context, circumstances, core, chart, conviction, Christ, challenges, connection, conduct, at saka po conclusion. So purihin po ang Panginoon at kaunting pagbalik tanaw lamang po iyon. At ngayon po ay pupunta na tayo sa Pauline Epistles na. Alam niyo po ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Efeso ay nasulat nga niya nung siya po ay nakakulong. At ang Ephesus po ay isa sa mga influential cities ng Roman Empire. At ang Ephesus po ay ang lokasyon po ng Ephesus ay sa Asia Minor na tinatawag po ngayon sa panahon po natin na Turkey at kabilang po ito sa tinatawag na Lycus Valley. Pag sinabing Lycus Valley, ito po ay isang ancient fertile region sa southwestern Turkey. So, ang ibang tawag po doon is Phrygia at ang mga major cities po dito sa Lycus Valley ay yung Laodicea, Hierapolis, Colossae, at ito nga pong Ephesus ay tinuturing na kabilang dito sapagkat ang Lycus Valley po ay napakayamang lugar. At kahit ganun, ang Lycus Valley po ay earthquake prone. Ano po? At kahit gano'n naman na earthquake prone po itong lugar na ito ay napakayaman naman ng kanilang lugar kasi dito nagagawa po yung maraming mga trading at ito po yung isa sa naging lugar kung saan nagkaroon ng pagiging sentro ang Kristyanismo. Ano po? Maalala nga po natin na ang Corinthians, yung Epistle of Paul to the Corinthian Church ay nasulat po nung si Apostol Pablo ay nandito sa Ephesus. At ito pong Ephesus ay major commercial center. Yan, ito ay hub of culture and philosophy. Talagang nandito yung mga tao na mga prominente, mayayaman, matatalino, pero dito rin po sa lugar na ito, nakasentro yung pagan worship kasi nandito po yung tinatawag na Temple of Artemis, yung isa nga po sa tinatawag din na Seven Wonders of the Ancient World. Yan, kung maalala po natin, yung Temple of Artemis po, kung hindi po ako nagkakamali din, ay ito yung templo ni Diana. Ano po? At ito pong lugar na ito ay talagang paganong lugar. Maraming mga idol worship po ang talagang ginagawa po dito sa Ephesus. Kaya po makikita natin ito po yung kalalagayan ng lugar na ito. So marami ditong mga tao, talagang hook sila sa idolatry. Ano po, tinukoy nga ng lugar na ito is spiritually dark. Ano po? Sapagkat ang mga tao sa lugar na ito ay nabubuhay ng laban talaga sa kalooban ng Panginoon. So, sa Acts chapter 19, binanggit din po ng Ephesus ay meron mga nandoon na nagpa-practice sila ng sorcery or magic, ano po.
At yung kanilang economic system ay tied sa kanilang pagan religion. Kaya nga po may pagkakataon yung kanilang mga pagkain o mga karne na nabibili doon sa pamilihan nila ay maaaring inihandog sa Diyos-Diyosan. 'Di ba? So, pwede mong malaman 'yun kung ikay magtatanong o kaya kung sasabihin sa ng nagtitinda, pero hindi naman lahat. Meron lang mga portions ng mga karne na tinitinda doon sa Ephesus at naniniwala ako ganun din sa ibang lugar ng mga Gentiles or mga Greeks, ano po. Kasi nga ito ay bahagi ng kanilang sistema. So yung kanilang relihiyon ay nakakonekta sa kanilang pang-araw-araw talagang pamumuhay. Pero kahit nga ganoon, yung isang spiritually dark na lugar, tinuring na spiritually dark, ay tinukoy din po na naging strategic base for early Christianity kasi ito ay nagiging madaling access para sa pagpunta sa ibang mga lugar. So yung church po sa Ephesus, the church was found through the ministry of Apostle Paul during his missionary journey. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 18 verse 20. At ang Ephesian church po ay merong strong doctrinal foundation. Ano po? At ito po yung patuloy na ipinapaunawa din sa atin sa sulat na ito. Ano po? At yung spiritual warfare, makita natin yung exposure nila sa spiritual warfare kasi nga po talagang matindi ang kanilang pinagdadaanan doon spiritually dahil nga hayagan yung pagan worship sa kanila at matindi. Pagka sinabing pagan worship, kasama na dyan yung pag-compromise kahit dun sa mga sinful acts ay ginagawa ng mga taong ito na iniisip nila ito ay paraan nila ng pagsamba, 'di ba po? So kung may familiar po tayo sa mga Greek mythology, yan po ang kanilang kinikilalang mga Diyos sa kanilang mga lugar. Kaya po matindi ang spiritual warfare ng mga tao doon, lalo na sa mga mananampalatayang Kristiyano. Hintil o Hudyo, lalo na ang mga Hintil, ano po, o mga Griego na ito. So, may diverse membership po ang Ephesian Church, palagi naman pong ganun, na merong Hudyo, merong mga Gentiles, or pag sinabi kasi sa Bible na Greeks, hindi lang talaga mga Greeks yon, ano po, kasi tinatranslate talaga siya as Gentile, pero mas marami kasi sa population talaga nung panahon na yon ay mga Greeks, ano po. So sa membership nila sa mga Hudyo ay sa mga mananampalatayang Kristiyano nandun, mga Hudyo, merong Judaizers talaga o kaya may Hellenistic Jews. So ayun po. At ito pong Ephesus nga po ay very strategic ang influence niya sa Asia Minor. So si Paul, nabanggit na rin natin nung nakaraan sa mga pagtatalakayan, na nag-stay si Paul, si Apostle Paul sa Ephesus approximately 3 years. Kaya napakatagal po ng pagstay po ni Apostle Paul dito po sa Ephesus. So, ito pong sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians ay maaari ding may consider na circular letter. So, mamaya po, tingnan natin kung ma-emphasize pa natin yan. Ano po? Sapagkat dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ay hindi nag-address si Apostle Paul ng specific problems at iba yung paraan niya ng pag-communicate doon sa mga recipient ng kanyang sulat. So kaya kinunclude ng mga scholars, ng ibang mga scholars, na maaaring circular letter itong sulat ni Apostle Paul sa Ephesians at hindi lang talaga para sa mga taga-Efeso, kundi maaaring maging sa ibang mga lugar na mayroong mga mananampalatayang Kristiyanong malapit sa kanila. Ano po? So ang authorship po dito ay tinukoy po na ito ay si Apostle Paul. Ayan po. So sa Ephesians chapter 1 verse 1, yan. Balikan po natin mamaya yung circular letter. Ano po? Sa Ephesians chapter 1 verse 1, binanggit po na ganito. Mula kay Pablo, na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso,
at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sa mabuting balita, Biblia po, dito sa poimen na aking ginagamit, mayroong parenthesis po or parenthesis po ang word na nasa Efeso at meron pong footnote doon na nakalagay na nasa Efeso sa ibang manuskrito hindi nakasulat ang mga salitang ito. So, walang argumento pagdating sa chapter 1 verse 1 at ganun din sa 3 verse 1 makikita natin si Apostle Paul talaga ang sumulat pero babalikan din natin yung authenticity ng authorship. Ano po? So, ang sabi po doon sa footnote, sa ibang manuskrito, hindi po nakasulat yung location kung saan talaga ito ipinadala. Ang isa po sa pinakamahalaga na manuscript na ang isa po sa pinakamahalagang manuscript na na-discover para po sa Ephesians ay yung tinatawag po na papyrus number 46 or P46. At sabi nila, itong papyrus number 46 po na ito, maaaring ito ay nag-circulate or nasulat around AD 175 to 225. Again, ito po yung papyrus 46, ano po, hindi po ito yung date of writing ng original writing ng author which is si Apostle Paul. So commonly approximate around AD 200 ang sinasabi ng mga Bible scholars. So ito yung one of the oldest surviving collections of Pauline epistles. Kaya itong P46 hindi lang Ephesians ang laman nito, pero meron itong nilalaman na malaking bahagi ng Romans, ng Corinthians, ng Galatians, ng Philippians at ng Ephesians. Ano po? Pero meron nga pong problema. Sa manuscript na ito, hindi po tinukoy yung location o yung word na Efeso. Ano po? So, NFA, so, Efeso, Efeso. Ano po? So, yung Efeso po ay hindi po naisama doon sa 1 verse 1 nung time na na-discover po itong P46. So ito pong earliest manuscript na to, yung Codex Vaticanus at saka po Codex Sinaiticus, ay wala pong salita na ito. So ito pong in Efeso, ano po, o yung in Ephesus na sinasabi. Pero sa mga ibang manuskrito, katulad ng Codex Alexandrinus, Byzantine manuscript tradition at saka po yung ibang mga medieval manuscript ay nakita po itong mga salitang ito. Kaya nga ang sabi nila ng mga Bible scholars nung later yung mga correctors dinagdag na nila yung in Ephesus doon sa margins ng Sinaiticus at ng Vaticanus. So napakahalaga po nito na makita natin. So sa traditional view, ang Ephesus ay ang argument po dito ay dahil si Paul nagministry siya ng matagal sa Ephesus, kaya itong address na ito ay para talaga sa kanila. Ano po? Pero meron ding tinatawag na circular letter theory na binanggit nga po natin kanina, na itong circular letter theory ay tinutukoy po na yung epistle of Paul to the Ephesians ay hindi lang para sa mga taga-Efeso, though para talaga sa kanila yon, pero sinulat din yon para ipadala sa ibang mga karatig na iglesyang malapit sa kanila. Diba po? Kaya po hindi gaano si Apostle Paul naging very personal pagdating sa approach niya. Hindi katulad ng Romans, ng 1st and 2nd Corinthians, ng Galatians, at kahit ng Philemon. Ano po, nakita natin at very personal yung kanyang approach sa mga letters na ito. Timothy, 1st and 2nd Timothy. At pero dito sa Ephesians ay ganito nga, na parang tumitingin si Apostle Paul nung sinulat ito na mayroong broader audience. At meron pong features nga itong sulat ni Apostle Paul nakakaiba sa lahat ng kanyang mga sinulatan na iglesia.
Yan, yung kanyang apostolic ministry, na-emphasize niya naman, pero hindi ganun ka-emphasize dun sa mga iba niyang sulat. At yung kanyang mga recipient ay hindi lang basta tinutukoy kung ano yung problema, kundi ito yung general problem o kaya yung general encouragement dun sa mga churches na pwedeng mapagdalhan nun. So may unusual kind of literary style din itong sulat ni Apostle Paul. Pero ang sabi nga nila, siguro ito ay nagdulot na rin sa mga amanuenses na tinatawag ni Apostle Paul. Sapagkat nung si Apostle Paul ay sumulat, makita naman natin kahit sa Galatians na talagang tinukoy niya na siya ang mismong nagsulat noon at kinokopya ng iba. Pero meron time na siguro dinidictate ni Apostle Paul yung mga sulat at maraming mga secretary siyang nandoon. O may mga ilang secretary at yun yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng kaibahan sa literary style. Ano po? Though, meron pong konting argument pagdating sa mga ganitong bagay, pero binanggit na rin kasi ni Apostle Paul doon sa kanyang mga former na mga sinulatang iglesia na merong mga tao na sumusulat sa pangalan niya. So meron po tayong tinatawag na pseudopigrypha o pseudonymous. Ang ibig sabihin po ng pseudopigrypha o pseudonymous ay sila ay sumusulat ng isang sulat na hindi naman yung taong tinukoy nila na nagsulat sa sulat na yon ang tunay na sumulat. So halimbawa po, sumulat ako ng isang sulat at pinangalanan ko yon ng sumulat ay si Pablo. So ang tawag po doon ay pseudopigrypha o pseudonymous. Pag sinabi namang pseudonym, ang ibig sabihin naman po ay false name. So hindi po ito pseudonym. Ano po ito po ang argument po dito ay ito ba ay pseudopigrypha o pseudonymous o totoo na si Apostle Paul ang sumulat nito. Pero maraming Bible scholars ang nag-claim na talagang si Apostle Paul ang sumulat nito sapagkat yung laman ng sulat nito ay makikita kung paanong inaddress ni Apostle Paul yung ibang mga sulat at hindi ito kaiba dito sa sulat na ipinadala sa iglesia na na nandun sa Efeso. Ano po? So, ito pong sulat na ito, kahit nakitaan ng mga ganitong irregularities, yan, nakita po naman natin yung affirmation na ito ay genuine at si Apostle Paul po ang sumulat ng sulat na ito para po sa mga taga-Efeso. So dati nga po yung Ephesians ay tinatawag na Deuteropolin. Ano po? Kasi merong mga tao na nire-reject yung authenticity ng authorship ni Apostle Paul at yun nga pong yung type of recipient nitong mga sulat na ito kung saan ito talaga patungo. Pero meron pong affirmation na ito po ay totoong si Apostle Paul ang sumulat at ang sulat na ito ay talagang directly intended for the Ephesians. So meron pong dahil sa circular theory, meron pong mga nagsasabi na maaaring may blanco daw po sa bahagi po ng mga sulat na ito at kung saan yun pagdadalhan ay doon i-fill in yung pangalan ng church na kanilang pagdadalhan po ng sulat na yun. Pero wala naman pong manuscript na nakitaan na mayroong blank intended para po doon sa mga sinasabing ganoong kaganapan. Doon po sa Colossians at madadaanan din po natin ito pag pinag-aralan po natin na may binanggit din po si Apostle Paul nung sumulat siya sa Colossae believers, ano po, na ipadala rin yung sulat niya sa mga taga-Laodicea at yung mga taga-Laodicea, yung sulat niya doon, basahin din nila. At sinasabi ng iba na mayroong connection, mysterious connection itong letter to the Ephesian Church doon sa letter from Laodicea. Pero hindi po ito para sa Laodicea. Ano po? Iba po yun. Pero hindi na natin na-recover o hindi natin alam kung ano ang nilalaman
letter from Laodicea. Ano po, kagaya nga po ng mga nakaraan na pinag-usapan natin sa 1st and 2nd Corinthians na mayroong lost letter si Paul doon. At recently ang mga Bible scholars particularly yung mga scholars sa sa earliest manuscripts ay na-discover nila yung mga sulat na nasa ilalim pa ng mga sulat ng mga earliest papyrus, at ito ay around 42 pages New Testament manuscript, though hindi bago yung nandun, pero mas pinagtibay yung nilalaman ng mga Pauline epistles na meron po tayo. So ito pong mga bagay na ito ay meron pong kaunting technicalities pagdating sa scholarship, though hindi naman tayo nababother nito. Ano po, nung nagbasa tayo ng ating mga salita ng Diyos na translation, ano man yan, English version man yan, o ibang translation dito sa ating Filipino language, di naman tayo bothered ng time na ito. Pero ngayon, nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng critical thinking, kasi dumadaan tayo sa ganitong klaseng pag-aaral, pero hindi naman ito tinago sa atin ng mga translators. Kasi nasa footnotes po, kahit saan kayo pumuntang Bible, na nandoon po yun pong pagsasabi ng mga bagay po na ito. Ano po? So, kahit ganon, sa earliest manuscript, sa Papyrus 46, wala doon yung Efeso. Pero doon po sa ibang mga manuscripts na na-discover, nakita na po ito. Ano po? At hindi na po natin kailangang bagabagin ng sarili natin, though dinaanan lang naman natin ito. Kasi ito po ay salita ng Diyos na pinahintulutan pong masulat ni Apostol Pablo. At may padala, hindi lang sa Efeso, tingnan niyo po, kahit sa panahon natin, nakikinabang tayo. Sapagkat ang laman ng mga sulat na ito ay timeless truths. Ano po? At sa pagbalik lang ng Panginoong Jesucristo, ito ay talagang hindi na natin kakailanganin. Kasi yung pinag-uusapan dito, makikita na natin ang mukhaan. Ano po? So sa Ephesians chapter 1 verse 1, makikita po natin dito na si Apostle Paul ang sumulat, makikita rin natin sa chapter 3 verse 1. At ito po yung internal evidence na talagang mayroong continuity sa Pauline letters. Lahat ng sulat ni Apostol Pablo, nagpapakilala siya. Ano po, meron lang siyang ibang paraan kung paanong siya'y bumabati, pero palaging andun yung kanyang pangalan. At yung mga early church fathers at mga early Christians ay may affirmation. Tinanggap nila ito, kaya po ito'y nabilang sa canon, scriptures, ano po, sa mga tinanggap natin as the standard scriptures, hindi na pwedeng dagdagan o bawasan, ano po, sa ating mga tinatanggap na banal na kasulatan po ngayon, ay dahil hindi ito nagko-contradict pagdating po sa saving work ng Panginoong Jesucristo. Kaya pag nakita natin yung mga books or epistles na hindi pumasa o pumasok sa canon ng scriptures, makikita po natin yung irregularities na meron po doon sa content ng mga manuskrito na ito na talagang hindi tumutugma doon po sa sulat at katotohanan ng mga katuruan na itinuro ng Panginoong Jesucristo at ng ating pong mga naunang mga pillars ng church. Ano po? So, meron po nagsasabi na halos parehas daw ito sa Colossians, pero alam niyo po, though meron talaga silang similarities, hindi natin sila pwedeng tawaging synoptics, ano po. Though meron silang similarities, ang dahilan ng kanilang similarities ay dahil sinulat sila sa halos parehong panahon, halos parehong sitwasyon, at halos malapit sila ng lugar. Pero magkaiba po ang mga sulat na ito at sa paraan ng kanilang pagpapadala. Ano po? So, maaaring meron silang similarities pero yung recipient nila ay hindi po parehong-pareho.
Ayan po. So, nagkaroon lang po ng konting interruption siguro po dahil sa akin pong internet at tayo po ay magpatuloy. Ano po? At nandito po tayo sa conflict ng authorship at ng position po dito sa pagsulat dito po sa mga taga-Efeso. Pero kung paano pong tinanggap ng early church at kung paano prinisinta po ito sa atin ngayon, ito na rin po yung ating tinatanggap. Ano po? So, binanggit po dito kung ano yung posisyon ni Apostle Paul, yung kanyang sitwasyon na kinakaharap nung siya po ay sumulat sa mga taga-Efeso. Binanggit po sa chapter 3 verse 1 na siya ay prisoner of Jesus Christ. At ito po ay hindi figurative language, kundi ito po ay literal. Literal siyang ikinulong. At ang sabi po ng mga Bible scholars, ito daw po yung house arrest niya sa Rome. At ito pong prison epistles nga na nasulat po, ang binubuo po nito ay yung Ephesians, yung Philippians, yung Colossians at yung Philemon. Kaya po sa Christological Epistles dito po sa MBS, matatalakay po natin ang mga ito sapagkat ito rin po yung sinulat talaga ni Apostol Pablo sa panahon na siya ay dumaraan sa ganitong klaseng paghihirap alang-alang sa Panginoon. So, bakit nga ba sinulat ni Apostol Pablo ang mga ito? Para po ipakita sa mga mananampalataya kung ano yung kaligtasan na kanilang tinanggap, ano yung kanilang katatayuan sa Panginoong Hesukristo at kung paanong sila ay makapamumuhay ng naaayon sa isang pamumuhay, kung paanong ang isang mananampalataya ay dapat pong kumilos, magsalita, mag-isip, at hindi lang ito individually, kundi as a united Christians, ano po, as a Christian family. Ito po yung tinouch ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat. Yan. So ano yung circumstances na dinadaanan po dito sa Ephesians? So, ang sabi ng mga Bible scholars, ang date of writing daw po na ito ay kanilang pinagkaisahan around AD 60 hanggang AD 62. Sapagkat ito po yung panahon na si Paul ay nakulong. At ito daw po ay nasulat sa Acts chapter 28. Yan. Napapag-usapan nga po namin to nung aking asawa, Pastora Jen, na bakit daw yung Acts natapos na dun sa pagkakakulong ni Apostle Paul, di ba? So ito na po yung time na nakapagsulat si Apostle Paul dito sa mga Christians dito po sa Asia Minor. Yan. At maaaring dito nga po sa region ng Lycos Valley. So, ang place of writing po ay pinagkakaisahan po na ito po ay sa Rome. Yan, yung place of writing po ay sa Rome. At nabanggit ko na nga po kanina na ito ay during house arrest po ni Apostle Paul. So, limited yung freedom ni Apostle Paul. Kung mababalikan po natin na nung sila ay na-stranded sa island ng Malta, nagkaroon siya ng favor dun sa mga nakasama po niyang mga Roman soldiers at sa captain. Ano po, at kahit po limited yung freedom ni Apostle Paul doon, pwede naman siyang bisitahin. Kaya ito po yung naging daan para maging accessible yung kalalagayan po ni Apostle Paul. At sa paraan po na yon, nakakamit siya ng mga believers at nakakapagpadala siya ng mga sulat sa ibang mga mananampalataya din po. So merong opportunity para magsulat siya, magturo siya, at kahit po nakakulong siya, hindi napigilan yung influence ng gospel. Di ba po? Kaya yun po yung maganda sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. The more tayong dumadaan sa pagsubok, the more na ginagamit ng Lord yung pagsubok para ihayag kung gaano siya kabuti. Ano po kaya nga yung Romans 8:28, di ba? Everything works together for the good of those who love the Lord, them that are called according to His purpose. Yan. So, mababasa po natin kung sino yung tagadala ng sulat ni Apostle Paul at ito po yung nasa
chapter 6, verse 21 hanggang 22. Ang pangalan niya po ay si Tychicus. Yan. So, si Tychicus po ang tagapag-deliver ng sulat. Maaring isa rin siya sa amanuensis ni Apostle Paul, ano po, pero hindi naman tinukoy doon. Kasi kung siya ay tagadala ng sulat, nandun din siya nung panahon na sinulat ang mga to. At narinig niya kung ano yung instruction ni Apostle Paul. Kasi sinabi ni Apostle Paul, si Tychicus yung mag-encourage sa mga believers at magiging representative ni Paul at magsasabi sa mga believers kung ano yung ginagawa o kalalagayan ni Apostle Paul. So messenger siya, tagapagdala ng balita. Ano po? So, dala po ni Tychicus hindi lang isang sulat, kundi ang lahat ng mga sulat po, including yung mga binanggit po natin kanina sa prison epistles. Yan. So, hindi po tayo magtataka kung magkaroon tayo ng similarities na makikita sa mga epistles, lalo sa mga prison epistles, dahil nga binanggit ko nga po kanina na ito po ay sinulat ng halos magkakaparehong panahon. Kaya po ang Ephesians at Colossians, halos parehas sila ng themes and structures at halos parehas po sila ng emphasis sa supremacy ng Panginoong Hesus at ng identity po ng church. Yan. So ang audience po dito po sa sulat na ito, hindi po katulad sa Corinth or sa Galatia na specifically na address nga po. So dito po sa Ephesians ay later nagkaroon po ng ganitong klaseng pag-emphasize at ang Ephesus nga po ang primary audience. Yan. So ang settings nga po dito ay andun humaharap po ang mga believers sa isang pamumuhay na hindi nila matatakasan pero pwede silang maging kaiba. Kaya nga po ini-encourage ni Apostle Paul ang mga taga-Efeso na mamuhay para sa Panginoon, na makita nila yung value, yung value ng salvation po nila. So ang sabi po ng isang Bible scholar, Ephesians is best regarded as the last letter in the group of imprisonment epistles. So maaari daw na ang Ephesians, ang epistle of Paul to the Ephesian church ay kahuli-hulihan pong nasulat. And so, ano yung purpose ng pagkasulat ni Apostle Paul dito sa Ephesians, epistle of Paul to the Ephesian church? So Ephesians was written to reveal God's eternal plan in Christ and to establish the church's identity, unity, and conduct in the light of that plan. So unlike Galatia, defensive, or Corinthians, corrective, Ephesians is constructive and doxological. It builds a theological vision of salvation from eternity to eternity. So, yun po yung mapapansin po natin na talagang kakaroon ng encouragement at talagang pag-build itong mga sulat po na ito. At nakakatuwa din, 'di ba? Kasi nung time na sinulat ni Apostle Paul to, nandun siya sa discouraging situation. So, hindi siya basta dito nagpaalala lang o kaya may kinorek siyang mga specific problems ng church. O kaya dinipensahan niya yung kanyang pagka-apostol o kaya yung mga bagay na nasulat niya noon. Pero ito, talagang very much exaltation. Tinataas talaga yung pangalan ng Panginoon, yung glory ni Lord, at andyan din yung edification of the church. Yan. Na talagang mapalakas ang mga mananampalataya sa loob ng iglesia sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at pamumuhay para sa karangalan po ng Panginoon. So, dito po sa chapter 1, verse 9 to 10, ay nireveal ng Panginoon kung ano yung kanyang plano. Kung ano yung kanyang plano at tinupad ang planong ito sa pamagitan po ng atin pong Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1, verse 9 to 10, pinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo
Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ng lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at pasailalim ang mga ito kay Kristo. So andito po yung eschatological reference ng eternal plan of God pagdating sa redemption na hindi lang natapos sa kamatayan ng Panginoong Hesus, pagkalibing at muling pagkabuhay, pero andyan yung plano ng Panginoon na magkaroon ng finality o pagkalubos yung kaligtasan na ito sa pamamagitan ng pagpapasailalim ng lahat sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sa mga nauna ng mananampalataya sa piling ng Diyos at sa mga buhay pa sa panahon ng pagkabalik ng Panginoong Hesus. Yan. So, andyan po yung word na the mystery of His will to unite all things in Christ. Diba? So, ito pong mga bagay na ito ay pawang misteryoso, hindi kayang ipaliwanag o maarok ng isipan, pero naniniwala tayo na ito ay merong kaganapan. Naganap na ito at talagang magkakaroon ng kalubusan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristong magbibigay ng pagkakaisa sa lahat. Ano po? Kaya ito po'y kabilang ang langit, ang lupa, ang lahat ng mga tao na binibilang sa iglesia, sa pamilya po ng Diyos. Yan. Kaya po makikita natin na ito pong kaligtasan na tinanggap natin ay isang cosmic unification. Ano po? Hindi lang basta nagkaroon tayo ng pakikipagkaisa sa Panginoong Hesukristo, kundi nagkaroon tayo ng pagiging isa sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristong nagdulot ng pagkakaisang yun sa atin. Ano po? Sa kanyang banal na dugo at sa kanyang pagliligtas po sa atin. And emphasize din po dito yung in Christos, ano po, o in Christ, yun pong ating identity bilang mga mananampalataya. Yan, in-emphasize po dito yung identity natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano na po ngayon sa Panginoong Hesus. Ano po, in Cristo sa Greek. Ang sabi po dito sa chapter 1 verse 4, yan, basahin po natin, 1 verse 4, bago pa man niya likhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo para maging kanya sa pamagitan ng ating pakikipagkaisa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yan, so, andyan po yung election, ano po? Pero yung election po na tinutukoy dito ay hindi basta pagpili ng Panginoon sa maliligtas at sa hindi maliligtas. Ang pansinin po natin dito, ang sabi po dito, bago palikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng ating pakikipagkaisa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung ang sasabihin lang po natin, ang mga pinili ay yung tinutukoy ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, paano naman tayo? Pero salamat po sa Panginoon sapagkat ang letter na ito is a circular letter. Ano po, pwede nating tanggapin yan kahit na andyan yung affirmation na ito ay specifically sinulat sa Church of Ephesus, pero meron pong intent ang author na ipadala rin ng mga sulat na ito sa iba't ibang bahagi ng iglesia at kabilang tayo doon. Ano po? Kaya ang sino mang pinili ng Panginoon, ano po, ay yung mga taong sumasampalataya sa Panginoon ang magkakaroon po ng beneficiary redemptive efficacy dito po sa salvation na ito. Kasi sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po'y nagkakaroon ng kaligtasan. Ano po? So, ang mga hindi sumasampalataya ay pinarusahan na ng Diyos. So, hindi sila pinili ng Panginoon para parusahan, kundi lahat ng tao na may kasalanan ay papunta sa kaparusahan, pero the moment na sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo at hindi natin tinanggihan yung dakilang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, mararanasan po natin yung efficacy ng salvation na yun. Hindi na sa atin ang kaligtasan natin. Ito'y nasa Panginoon, pero ito'y regalo ng Diyos. Ano po? Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na tumugon sa pagpili na ito ng Panginoon. Ang sabi po dito,
tayo ay tinubos. Ang sabi sa 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Di ba po? Sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Kristo, tayo po ay nagkaroon ng katubusan. Isang handog na magpawalang hanggan. Ano po? Sapagkat ang Panginoong Kristo ay kaganapan ng lahat at katuparan ng lahat ng sinabi ng mga propeta at ng mga bagay na sumisimbolo sa pagdating ng tunay at ganap. Sapagkat noon, ang lahat ay tila anino lamang, ngunit sa pagdating ng Panginoong Kristo, nagkaroon ng linaw at liwanag ang lahat sa kalubusan ng panahon na inilaan ng Diyos para sa kaligtasan po natin na maranasan po yung tunay na pagtubos ng Panginoon sa atin. Ano po? At ito'y sa pamagitan ng banal na dugo. Ano po? Kaya yung justification, yung redemption po, ay naranasan natin sa pamamagitan nga po ng banal na dugo ng Panginoong Kristo. At ang justification po ay hindi lang pagpapatawad, kundi ito'y pagpapawalang sala. Kaya ang pinangtubos po sa atin ay ang pinakamahalagang halaga para sa lahat sapagkat hindi natin kayang tubusin ang ating sarili. Salamat sa Panginoon na siyang nag-initiate ng kaligtasan po na meron tayo ngayon. So tayo po ay sinelyuhan din ng banal na Espiritu Santo. Sabi sa verse 13, sa pamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Yan. So ito po ay mayroong legal seal. Yan, isang legal na tatak na tayo po ay sa Panginoon na. Yan, sa pamagitan po ng magandang balita, naunawaan po natin ito at ang banal na Espiritu Santo ay nanahan sa sino mang sumampalataya na po sa atin pong Panginoon. Yan. Tayo po ay mayroong pagkakaisa sa Panginoong Kristo. Tayo po ay nagkaroon ng buhay at talagang makikisalo sa buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng Panginoong Hesus. Basahin ko lang po yung 2 verse 4 hanggang 5. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Diba po? So yung redemption po, yung identity natin sa Panginoong Kristo ngayon ay hindi lang basta pagtubos, kundi ibinalik sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo kung ano yung disenyo ng Panginoon sa unang tao nung nilikha ng Diyos ang tao. Ano po? Sa makatuwid, kung makikita po natin, nung ang tao ay nagkasala, ang nawala sa kanya ay kung ano yung ipinagkatiwala ng Panginoon. Yung dominion, yung freedom, at yung holiness. Di ba po? Kasi nung nagkasalang tao, nung nagkaroon ng corruption, lahat ng mga bagay na ito, kinuha ng kaaway sa tao at pinailalim ang tao sa kapamahalaan ng kadiliman. Kaya ang isang tao na nasa ilalim ng kadiliman ng ganitong sinful nature ay walang ibang ginagawa kundi ang paggawa ng mga bagay na saklaw ng kasalanan. Ano po? Ang tao ang nilikha ng Diyos para magkaroon ng dominion sa lahat ng nilikha. Ano po? Ito ay shared na privilege na ibinigay ng Panginoon sa mga tao sapagkat ang Diyos ang sovereign ruler ng lahat. Pero nilikha ang tao ayon sa wangis ng Panginoon at binigyan ng tao ng kapamahalaan sa mga bagay na to. Pero nung ang tao ay nagkasala, ano po? Ang tao ay hindi naging tulad ng Diyos, kundi ang tao ay naging tulad ni Satanas. Rebellious, prideful, sinner, ano po, in terms na nawala na yung holiness, ano po,
At napailalim tayo dito sa kapangyarihan ng kadiliman po na ito. Kaya kung mapapansin natin, ito yung redemption. Ito yung nagagawa ng redemption. Hindi lang tayo basta freedom, kundi regeneration. Pagkakaroon ng panibagong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa pagkapanganak sa pamilya ng Diyos. Sapagkat dito po sa letter of Paul to Ephesian Church, tinukoy po dito na tayo po'y tinuring ding anak ng Diyos. Ano po? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At ito po'y sa pamamagitan ng kapanganakang muli, sa pamamagitan ng pakikipagkaisa natin sa Panginoon. Ito po ay habang mas lalo nating naiintindihan, nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, pinalaya na tayo ng Diyos. Ngunit ayaw ni Satanas na maintindihan natin yung paglayang ito, yung bunga ng redemptive work of Christ sa buhay natin. Ibinalik ng Diyos yung dominion sa atin. Kaya hindi na dapat tayong naaalipin. Wala tayong ibang Panginoon kundi ang Diyos. At ang kapamahalaan ay nilagay na rin ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Higit ang kapamahalaan ay nasa Panginoong Jesucristo sa lahat ng nilikha. Ano po? Kaya tayo ay hindi na nabubuhay sa isang makasalanang pagkatao, kundi tayo nabubuhay na kasama ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat namatay tayong kasama ng Panginoong Jesucristo at nailibing, namatay sa krus ng Kalbaryo at nailibing, at sa kanyang muling pagkabuhay tayo po ay makakasama rin ng Panginoon. Meron tayong bagong buhay. May bagong identity tayo sa Panginoong Jesucristo. Ano po? Ito pong identity na ito ay spiritual, positional, at secured identity. Yan. So, kailangan din po maunawaan natin na binanggit din po dito sa Ephesians, sa Epistle of Paul to the Ephesian Church, yung unity of the church, na nawala na yung pader na nagdi-divide. Ano po yung wall of hostility na tinatawag sa 2 verse 11 to 14, 2 verse 11 to 22, binanggit po yan, pero sa 2 verse 14 po, particularly, yan po ay tinukoy, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa na niya ang mga Hudyo at mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Yan. So napakaganda po na maintindihan po natin ito, na hindi lang nagkakaroon ng distinction yung Jews and Gentiles pagdating sa ethnicity. Malaki talaga yung pagkakaiba ng Jews and Gentiles noon. Particularly yung circumcision, binanggit din po dito sa sulat ni Apostol Pablo Pahapyaw, hindi katulad ng emphasis niya sa Galatian Church or Galatian believers, pero pinakita dito na tayo bilang mga taong sumasampalataya na sa Panginoon, hindi na tayo iba ang ethnicity. Nabanggit ko nga po doon sa isang book na nasulat ko, yung The Word, the Cross, and the Blood, na tayo bilang mga tao, iba-iba tayo ng biological origin. Pagdating sa DNA, iba-iba tayo ng dugong nananalaytay sa atin. Pero bilang Kristiyano, meron tayong unified or same DNA na nag-unite sa atin. Hindi ang ating katawan at dugo, kundi ang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristong suma sa atin. Ito yung nag-unite sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Though yung dividing wall na tinutukoy noon, pwede nating isipin na ito lang yung outer and inner court of the temple, pero hindi yun eh. Hindi lang yun yung discrimination or yung hostility na nagkakaroon ng division, pero inalis ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng maaring mag-divide sa atin at binigyan tayo ng unity in Christ. Diba yan naman ang prayer ni Jesus sa John chapter 17, na magkaisa tayong mga mananampalataya, gaya ng pagkakaisa ng Panginoong Jesucristo at ng Ama. Diba po? So, tayo po ay kabilang sa new humanity na tinatawag. Tayo po ay hindi lang bagong nilalang, kundi kabilang po tayo sa bagong set of humanity. Sapagkat si Jesus Christ na considered siya as second Adam, at lahat ng nakipagkaisa sa Panginoong Jesucristo, or tinatawag nga rin na final Adam, ano po?
Ang lahat ng nakipagkaisa sa Panginoong Jesucristo ay isang bago ng nilalang o kabilang sa new humanity. Sapagkat yung first Adam, yung first created Adam, ano po, nagkaroon ng pagbagsak, pero ang Panginoong Jesucristo, na hindi siya nilikha, bagkus siya'y Diyos na nagkatawang tao sa pamagitan ng kapanganakan ng isang birhen, at hindi siya nagkasala, sinless Jesus equals to the redeemed believers. Lahat ng mga sumampalataya, nakipagkaisa sa Panginoong Jesucristong walang kasalanan ay pinatawad na at pinawalang sala sa lahat ng kasalanan. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo napabilang sa new humanity, body of Christ. This is the identity of the church. Ano po? Tumutukoy hindi sa organizational structure, kundi sa puno ng katawan, kundi walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So the idea of abiding or uniting in Christ is new creation, being born again, and being belong to the church, to the family of God. Diba? Sabi nga po sa John chapter 1 verse 12, diba? John chapter 1 verse 12. Praise the Lord. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo, ano po, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila'y naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po yung pagtukoy sa atin, yung identity natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Tinukoy din po tayo, believers as the body of Christ, dito po sa sulat ng Apostol Pablo sa Efeso. The body of Christ, yung church, sa chapter 1 verse 22 to 23. The temple of God, sa chapter 2 verse 21 to 22. And the bride of Christ, sa chapter 5 verse 25 to 27. Di ba po? So bilang katawan ng Panginoong Jesucristo, kailangan magkaroon tayo ng pagkakaisa. Bilang templo ng Diyos, kailangan tayo po ay maging pananahanan ng Diyos. At hindi pinananahanan ng Diyos ang watak-watak. Ano po? Kaya nais ng Panginoon, may pagkakaisa tayo. Kaya kung mapapansin niyo po, lahat halos ng sulat ni Apostle Paul, palaging andyan yung reconciliation, yung pag-submit sa isa't isa, yung pagsaalang-alang sa isa't isa, pagmamahalan, gaya ng pag-ibig ng Panginoon, and as the bride of Christ, the beloved of Christ, ano po, dadating ang panahon na ang Panginoong Jesucristo susundin niya ang kanyang bride para dalhin sa kanyang tahanan. At tayo po yon. Diba po? So, transformation of daily living, spiritual warfare and victory, at ang mga bagay na to, ito po ay tinukoy sa sulat po ni Apostol Pablo sa Ephesian Church. So yung structure po ng Ephesians, at salamat po sa Panginoon, i-acknowledge ko lang po ang gumawa po ng ating PowerPoint na ito at nag-structure ng lesson. Though talagang inaaral po natin ito ay si Dr. Roderick, kaya salamat po sa Panginoon sa buhay niya na nabigyan tayo ng pagkakataon mag-facilitate dito po sa MBS. So ang Ephesians, ang Epistle of Paul to Ephesians ay meron pong apat na bahagi dito po sa structure natin, pero actually dalawa lang yung bahagi niya. Ano po? Ang first part po is the doctrinal and the second part is the practical. Mapapansin natin, halos yun naman yung talagang emphasis ni Paul. Kung maalala nyo sa Romans chapter 12, sa Romans Epistle of Paul to Romans, ano po, sa chapter 1 hanggang chapter 11, ito po yung talagang doctrinal, theological side. Pagdating ng chapter 12 to 16, makikita po natin ito yung practical side. Kaya ina-address ni Apostle Paul yung mahahalagang area na yon, na ma-address niya yung pangangailangan para mas lalong makilala ang Panginoon, and kapag nakilala natin lalo ang Panginoon, mas madaling makapamuhay
ng naayon sa kalooban ng Diyos. So, sa first part po, andyan po yung prologue, praise and prayer sa chapter 1, verse 1 to 23. At yung position, believers alive in Christ sa chapter 2, verse 1 to 22. At yung purpose, Paul's ministry of the mystery sa chapters 3 verse 1 to 21 at yung practice, yung practical side, the walk of the believers sa chapters 4 to chapter 6 to verse 20. At ang detailed outline po ng Ephesians ay makikita po natin dun sa atin pong book na kasama po nito. At maganda po yun kasi pag binasa nyo po yung outline ay magiging basis nyo na po yan kung sakaling i-share nyo po ito sa Bible study, sa prayer meeting o kaya makakatulong po ito sa inyong exegetical expository study. Ayan po. So ito nga po yung tinutukoy ko kanina, yung two breakdown ng chapters po na meron tayo. So first part, chapters 1 to 3 is the doctrinal side and chapters 4 to 6 is the practical side. Ano po? Ayan. Under po ng conviction, makita po natin yung theme ng Epistle of Paul to Ephesians. At yun nga po, yung binanggit natin kanina, yung purpose po ng pagkasulat ni Apostle Paul na ito ay makita natin yung significance ng salvation po na tinanggap po natin mula sa Panginoon. And salvation is by grace through faith in Christ Jesus. So ito po ay hindi basta doctrine ng tao, kundi ito po ay illumination ng Holy Spirit para mailagay sa salita natin kung ano yung klase ng pananampalataya o paniniwala o katotohanan na dapat nating maintindihan. Yung sola scriptura, ano po, o yung scriptures alone, ay hindi po ito gawa ng tao na talagang pinatutotohanan naman ng banal na kasulatan lamang ang meron pong karapatan para sa pag-shape ng ating right teaching, ng right living and right fellowship po natin. Di ba po? So, hindi tayo kumukuha sa outside sources para sa ating pananampalataya. Hindi yung tradition, hindi yung culture, hindi yung ating religious standards o kaya organizational belief, kundi ang Bible ang ating standard pagdating sa mga bagay na to. So, sola scriptura, sola fide, by faith alone, by grace alone, sola gratia, by grace alone, through faith alone, sola fide. In Christ alone, solus Christus, ano po, for the glory of God alone. Soli Deo Gloria. So, may na-miss out po ba ako? Kung may na-miss out ako, pwede nyo namang i-add po yan. Pero, yun po yung mga essential. Ano po, sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at pakikipagkaisa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawang inihanda niya nung una pa man upang ating gawin. In-emphasize din po dito sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na tayo po ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ano po? At ang kaharian po ng Diyos na ito ay mas lalong nahahayag sa pamamagitan po ng mga taong pinalaya na ng Panginoon at pinatawad at nakaranas po ng masaganang biyaya po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ano po? Tayo po'y pinili ng Diyos para mamuhay sa kalayaan po na tinanggap natin sa Panginoon. Kung mapapansin po natin, ginamit po dito yung mga salita ano po na dahil sa kagandahang loob o sa English binabasa po natin grace or charis, ano po? Ito po ay unmerited favor
Ito po ay isang bagay na hindi natin dapat matatanggap pero ibinigay sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya ano yung magiging tugon natin kung binigyan tayo nito? May pagkakataon, nagiging prideful tayo. Feeling natin, mayroon pa tayong kailangan gawin para ang kaligtasan na ito ay talagang maramdaman natin. Yung iba naman, masyadong napakababaw ng tingin sa kaligtasan na mananampalataya ka at okay na yun, ligtas na. Kahit anong mangyari, ligtas na. Kailangan po i-avoid natin yung dalawang extreme na yon. Ano po? Yung iba, pinalaya na nga sa kabigatan, buhat pa ng buhat ng mabigat. Yung isa naman, pinalaya na sa kabigatan, pero nagmistula namang tamad. Alalahanin po natin, hindi nagko-contradict nung sinabi ni James that faith without action is dead. Hindi in-encourage ni James na tayo ay gumawa ng mabuti para tayo maligtas. Napakalinaw ng sinabi ng banal na kasulatan na ang salvation natin, this is a gift of grace, received or responded through faith. Hindi sa pamagitan ng gawa natin at hindi sa pamagitan ng kahit ano. Kaya nga sabi po dito, ano po, hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Kaya nga ine-emphasize ni Apostle Paul na hindi kailangan o hindi required yung circumcision pagdating sa mga Gentiles. Ano po? Kasi nung panahon na yon, nung pinipilit sila mag-circumcise, ginagawa yun ng mga Judaizers para ipakita na yung Judaism ay ganun pa rin kasuperior pagdating sa Christianity. Na kailangan sundin pa rin nila yung mga ginagawa nila noon o yung mga batas na kanilang nakagawian. Pero pinalaya na ng Panginoon sa ganitong klaseng kabigatan ng sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pag tinanong tayo, hindi naman talaga masamang magpa-circumcise o magpatuloy, ano po? Pero kung gagawin natin yan, alang-alang sa kaligtasan natin, mali. Di ba? Pero itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na iniligtas tayo ng Panginoon sa pamagitan ng dakilang biyaya ng Diyos. Ngunit, ano po ang sabi dito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Kung ano tayo ngayon, ito ay dahil sa ginawa ng Diyos sa atin at para sa atin. Ano po? Nais ko pong basahin sa inyo itong emphasis ko po dito sa isang note ko. Ang sabi po dito, dahil sa masaganang habag ng at dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, iniligtas tayo sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang kamatayan, sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus, nagkaroon tayo ng buhay dahil sa pakikipag-isa natin sa Kanya. Tayo'y pinalaya sa pagkaalipin mula sa kaharian ng kadiliman papunta sa kaharian ng liwanag. Dati tayong mga patay, ngunit ngayon ay may buhay dahil kay Kristo. Noon ay mga anak tayo ng dyablo, ngunit ngayon ay inaring anak sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Noon ay anak ng kasinungalingan, ngayon ay anak ng katotohanan. Noon ay alipin ng pagsuway at kasalanan, ngayon ay alipin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa katwiran sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Noon ay mamamayan, citizen ng kaharian ng kadiliman, ngayon ay mamamayan ng langit, ang kaharian ng Diyos. Ano po? Noon ang Panginoon ay ang dyablo at ang mga hilig ng laman. Ngayon ang Diyos ang siyang Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, dahil sa ating pakikipagkaisa sa Panginoong Hesus, tayo ay bago na. Ano po? Sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 10, ano po, nilikha ang tunay na pananampalataya sa pamumuhay ng isang tao. Ang kaligtasan ay bunga ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo at ang ating tugon ay ang pagtanggap ng may taus-pusong pasasalamat at pagsamba. Totoo, hindi tayo naligtas sa pamagitan ng ating gawa, kundi naligtas tayo sa pamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Ano po? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos.
sapagkat wala tayong maipagmamalaki. Ito'y gawa ng Diyos. Hindi natin kayang gawin at hindi natin kahit kailan gugustuhin gawin. Ano po? Sapagkat tayo makasalanan. Ang Diyos ang initiator ng mga bagay na to kung bakit tayo may buhay ngayon na nakakapag-decide kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin. At sa paglikha, ano po? At sa pakikipagkaisa natin kay Hesus Kristo, ano po? Sapagkat tayo ay grafted, ano po, iniugpong sa puno ng Panginoong Hesus Kristo. Yan, kung makikita po natin. At ito po ay naging reference natin sa mga nakaraang epistle ni Paul. Ano po? At mayroong kakayahang mamunga ayon sa bunga o sa quality ng bunga ng puno kung saan tayo nakadikit ngayon. Yan. Nilikha niya tayo. Ano po? Sapagkat tayo ay mayroong bagong pagkatao, isang bagong kapanganakan sa pamagitan ng banal na espiritu. Yan. So, tayo na born again sa pamagitan ng regenerative work ng Holy Spirit sa atin. Yan. So, para sa mabubuting gawa, ito ang bunga na ating tinataglay ngayon dahil sa Panginoong Jesucristo. So, yung mabubuting gawa, hindi siya maintenance para tayo ay manatiling ligtas. Ano po, hindi rin yun paraan para tayo maligtas, kundi ito ay bunga ng kaligtasan natin. Kung gumagawa tayo ng mabuti, ito'y normal dahil tayo ay ligtas. At kung gumagawa tayo ng masama, ito'y dahil ang makasalanan nating pagkatao ay gustong manumbalik. Kaya dapat tayong palaging umasa sa lakas ng Panginoong Jesucristo na magbigay sa atin ano po ng tagumpay kapag ka kumakatok ang mga kahinaang ito na inihanda na niya noong una pa man upang ating gawin. So ito po yung original purpose ng creation ng Panginoon at ito po yung redeemed and restored sa atin through Jesus Christ. So tayo po bilang isang mananampalataya, gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, we are one family, one body, one temple and church. Kaya kailangan meron po tayong unity. Yan. Tayo po ay dwelling place of God. Kaya alam niyo po dito sa aming organization, may share ko lang po sa inyo. Noon ang pangalan ng church po namin, na kinabibilangan yung organization, pangalan ng lugar plus Bethel Temple. Ano po? So Philippine Assemblies of God, pangalan ng lugar plus Bethel Temple. Nagkaroon po ako ng conviction at kumbaga ito yung mensahe ng Panginoon na nilalagay sa puso ko. Napalitan yung pangalan ng church as Bethel, Christ-Centered Family. Sapagkat ang ibig sabihin ng Bethel is house of God and Christ-Centered Family is family of unity or united in Christ. At ang isang pamilya na united in Christ ay pinananahanan ng Diyos. So yun po yung dahilan. Ano po? At tayo po, we are the dwelling place of the Holy Spirit. Kaya nais po ng Diyos na patuloy tayo maging banal, hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil nananahan sa atin ay banal. Ang banal na Espiritu Santo ang nagpapabanal po sa isang mananampalataya. Kaya huwag nating hayaang maging marumi ang tahanan ng banal na Espiritu Santo ang nananahan sa atin. So ito po yung nais ng Panginoon i-emphasize sa atin. Na tayo po ay lumago, magkaroon ng tunay na pagbabago ang ating mga buhay, at binanggit din po dito, yan, kung ano po yung mga convictions na nandito po sa atin pong mga pinagtalakayan. Yan, spiritual warfare at yung family. Yan. Bago po tayo pumunta sa Christ, gusto ko lang i-emphasize po ito. Napakaganda po nitong mga bagay na to. Kasi every time, natatouch din kasi yung family, part ng family dito, yung mag-asawa, yung mga anak, yung mga alipin. So dito po sa chapter 5 hanggang chapter 6, makikita po natin dito yung emphasis po. Yung mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. So pumupunta na kasi tayo agad doon. So feeling natin, babae lang ang dapat magpasakop sa lalaki. So verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia
inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So iniisip ba natin na lalaki lang ang dapat magmahal sa asawang babae, hindi yung babae ang magmamahal din sa lalaki? So mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat itong nararapat. Igalang mong yung ama't ina, itong unang utos sa may kalakip na pangako, magiging maganda at mahabang yung buhay sa lupa. Totoo naman, talagang ito naman yung unang utos na may kalakip na pangako at parang ito yung talagang hindi lang ito basta law na hindi siya magiging obsolete kahit kailan. Ano po? Yung Ten Commandments talagang hindi po natin pwedeng sabihin obsolete yun. Kasi ito po ay moral law. At ito ay hindi lang basta utos na magbe-benefit ang sino man, kundi magbe-benefit talagang lahat. Hanggang sa chapter 6 verse 5 to 9 na binabanggit po dito yung relationship ng master sa servant at servant sa master. Pero imagine, ito po yung sinabi ni Apostle Paul bago niya banggitin lahat ng yon. Sa chapter 5, verse 21, ang sabi dito, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Nag-set na si Apostle Paul ng foundation bago niya pabanggitin ng lahat. Bago niya sabihin yung mga specific na pwedeng gawin ng isang Kristiyano. And vice versa naman ang lahat ng ito. Ano po? Makikita po natin. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul, magpasakop tayo sa isa't isa bilang tanda ng pagmamahal, ng paggalang natin sa Panginoon. Kung ginagawa pala natin ang mga bagay na to, ginagawa pala natin ito alang-alang sa Panginoon. At madadaanan po natin ito pagka natapik natin yung Philemon, pero banggitin ko na rin po para sa akin po yung chapter 5 to 9 ay best example po dito yung relationship ni Philemon kay Onesimus. Emphasize po natin yan pagka dumating na tayo dun sa part po na yun. Ano po? So, nakakatuwa. Salamat sa Panginoon na ito'y pinauunawa sa atin ng banal na Espiritu Santo. Nais po ng Diyos na makita po natin na ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ang sentro ng sulat po nitong si Apostol Pablo, hindi lang sa mga taga-Efeso kundi sa lahat. Sabi nga po dito ni Apostol Pablo, ano po? Dinadalangin kong sa pamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niyang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili sa inyo ang puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko ng pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong mga gagawin. Yan. So, purihin po ang Panginoon. Pagdating po ng last verse ng chapter 30 sa verse 20, naglagay na po si Apostle Paul ng benediction. So, ibig sabihin, meron ng transition yung kanyang sulat. Papunta na sa mga practical side. Diba po? So, kung maalala po natin, sa Romans chapter 12, may therefore, yung 12 verse 1, diba? Yun po yung parang pag-sum up na niya ng lahat ng meron sa chapter 1 at hanggang sa chapter 11. Dito naman po sa chapter 1 to 3, sinabi na ni Apostle Paul yung kanyang benediction. At ito nga po yung practical side na in-emphasize po sa atin ni Apostle Paul. Hindi lang sa mga taga-Ephesians. Ano po? So yung pagkakaisa sa Espiritu, ano po, yung bagong buhay natin sa Panginoong Jesucristo, at yung iba pang mga sulat po na kabahagi po nito. So yun po. Ang Panginoong Jesucristo po, in-emphasize po ni Apostle Paul that Christ is the chosen center of God's eternal plan. So ang Panginoong Jesucristo ang naging in the fullness of time, ang naging katuparan ng redemptive plan ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo bilang Panginoon ng lahat ay magkakaroon ng pagpapasakop, pagpapailalim sa kanyang pamamahala. At binanggit na nga po dito yung mga rulers and authorities. Ano po, at hindi yan tumutukoy sa rulers and authorities lang dito sa lupa. Though dapat naman talaga ganun, di ba? Imagine nyo po kung ang bansang Pilipinas talagang totoong magpapasakop sa Panginoon ng mga liderato natin. Walang magko-corrupt. Sa Pasig pa nga lang, di ba? Maging example natin doon kasi though hindi naman si Vico talaga, pero yung nanay niya Christian.
Maaring si Vico sa paglaki ng pagtanda niya ay pinalaki siya ng nanay niya sa values ng Panginoon, kagaya ni Timothy. 'Di ba? Na yung kanyang lola at saka yung kanyang nanay ay pinalaki siya sa aral ng Panginoon. So possible ganun din nangyari kay Vico. Tapos itong si Vico ay nadala niya yun, hindi lang yung values kundi yung fear of God, yung love sa mga tao. 'Di ba? Kung ganun ang lahat ng tao sa Pilipinas, imagine nyo, ang Pasig nakaka-save daw sila ng halos 1 billion every year na awardan pa itong si Vico Soto na isa sa pinakamahusay na tagapamahala ng mga bayan na nakatoka sa kanila. So imagine po natin kung lahat nagpapasakop sa Panginoon kung gaano ka peaceful, 'di ba? Pero darating po ang panahon na ito ay talagang magkakaroon ng kaganapan. Pero hindi po sa pabuti ang ating mundo ngayon. Alam natin pasama to ng pasama at gugunawin to ng Diyos, bibigyan tayo ng panibagong langit, bagong lupa at ang Panginoon ang siyang maghahari sa atin. So kahit po yung mga rulers and authorities na kinikilala po dito sa unseen realm na meron po tayo, nakikita natin na magpapasakop sila sa Panginoon. And Jesus Christ is the head of the church, 'di ba? Siya ang ulo. May nagbibiro nga po sino daw ang leeg? 'Di ba? Bahagi na po ang leeg ng ulo kasi si Jesus Christ ang talagang nagiging nag-unite sa body of Christ. At hindi lang para sa atin talaga, hindi lang si Jesus Christ ang ulo, ano po, kundi siya ang kabuuan ng sistema na nagbibigay ng buhay sa katawan. At pag sinabi kasing ulo, siyang pinakapuno, ano. At ang ibig sabihin kasi sa ganung klaseng language is Christ governs the church, gives life to the church, directs the growth of the church. So totoo naman at walang ibang namamahala kundi ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Ayan po. So Christ the reconciler of humanity, Christ the cornerstone of the church, Christ is the indwelling presence, Christ the giver of the gift of the church, Christ the model of love and holiness, Christ the victorious warrior. Yan, so yan po ang atin pong mababasa dito po sa atin pong pag-emphasis sa atin pong Panginoon Jesucristo. So he's the model of love and the giver of gifts, indwelling presence. Ayan po. So ito po mga challenges na kinaharap po ng Ephesians. Dahil nandito nga rin po yung spiritual warfare, nabanggit din po dito sa chapter 6 verse 10 to 18, yung yung armor of God, ano po? So alam natin na mayroon tayong pakikibaka at ang kalaban natin hindi yung tao, hindi flesh and blood, kundi yung gawa ng kaaway araw-araw. Kaya andyan yung reminder, let us wear the whole armor of God, breastplate of righteousness, shield of faith, feet with preparation to share the gospel of peace, helmet of salvation, sword of the spirit, at loins girt o yung belt of truth. Ano po, yan ang binabanggit po dito sa Ephesians. So, naging challenge po dito yung election and predestination. May mga iba't ibang emphasis po dyan sa mga theological biases. Yan. Pero hindi naman tayo mag-uusap tungkol sa theological biases. Meron pong mga tao na sinasabi nila sa Calvinistic view, may mga ano naman yan mga extreme, pero meron namang mga okay. Ano po? So, God sovereign chooses specific individual. So, may pinili daw si Lord na iligtas lang talaga. So, mayroon siyang hindi pinili. So, nakakalungkot naman kung gano'n, di ba? Pero hindi naman yun yung ginawa ni Lord. Nung namatay siya sa krus, hindi siya namatay para sa mga gusto lang niya. Kundi namatay siya para sa sino mang sumampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, merong kalayaan na tayo ay sumampalataya sa Panginoon. So, sa Armenian interpretation, election is conditioned upon foreknown faith. Ano po? So,
Ang corporate election view naman, God elects a covenant people in Christ. So may mga selected na tao lang na pinili si Lord. So yung electos, ano po, o eklegomai, ano po, yung election po na tinatawag, eklegomai, ay yun po yung iba't ibang view nun. At yung predestination po, yan, may literal meaning to determine beforehand. At meron din pong tinatawag na absolute predestination. God ordained salvific, all salvific outcomes. Conditional predestination. Predestination relates to those foreknown in Christ, and corporate covenantal view. Predestination concerns the destiny of the covenant people, di ba? So kung covenant people, Israel lang yan. Pero alam natin na ang covenant people, lahat ng sumampalataya sa Panginoong Kristo ay nasa ilalim ng covenant ng Panginoon. So may mga emphasis naman po nito. At kung gusto niyo po na mabigyan ng emphasis itong election and predestination, meron din po tayong lectures dito sa MBS ng Systematic Theology. At under ng Soteriology ay mas mabibigyan po yan ng emphasis kasi wala po tayong oras para yan po ay pag-usapan. Ano po? So yung union with Christ, so in Christ, ano bang tinutukoy dito? So sino ba yung mga, o ano bang ibig sabihin ng in Christ? Ito ba ay positional? Ano po? Legal standing ba ito? Experiential? Daily relationship ba ito? O corporate membership ba ito ng church? So alam natin na yung positional natin dito is secured salvation. Alam natin na sino mang nasa Panginoong Kristo, walang makakagaw sa kanya sa pag-ibig ng Diyos. At kapag genuine ang salvation mo sa Panginoon, alam natin na ito ay hanggang sa magpawalang hanggan. Ano po? Pero hindi in-encourage dito na magpatuloy tayo sa kasalanan kasi questionable kung ang isang tao kiniklaim niyang siya ligtas pero willfully patuloy pa rin siyang gumagawa ng kasalanan. So, parang hindi natin pwedeng i-reconcile yung ganong klaseng lifestyle. Di ba po? Though hindi natin masasabi talaga na merong 100% perfect na tao na Kristiyano na hindi na nagkakasala. Though merong mga taong bumabagsak, but the goodness of God brings us to repentance, 'di ba? Yung mga tao na hindi na humihingi ng tawad, kakaiba 'yun. Ano po? Questionable yung salvation nila pagdating sa gano'n. So relationship, may ongoing fellowship tayo sa Panginoon at sa church. Hindi pwede na sumampalataya tayo sa Panginoon tapos ayaw nating makipellowship sa church, 'di ba? Hindi pwede 'yon. May mga nagsasabing ganyan. Ako na may ligtas, hindi ko na kailangan ng makisama sa mga ganitong klaseng samahan. Hindi kasi yun nga yung nais ng Diyos sa atin. Meron tayong exaltation, tinataas sa atin pangalan ng Panginoon, edification, napapalakas tayo sa pamagitan ng fellowship, and evangelistic work na tayo ay lumalabas para magayag ng mabuting balita at makakilala mga tao sa Panginoon. So, meron dapat unity in the body of Christ. So, yung salvation by grace or good works, pinaglalaban nila yan. Yung grace, yung faith and works, hindi naman magkalaban yan. Di ba po? But nila pinaglalaban yung good works tsaka po yung grace through faith. So, malinaw naman po sa atin that works do not cause salvation, but works are the result of salvation. Yan. So, yun po yung mga napapag-usapan. Tayo nga po, household codes, spiritual warfare, yan po ay napag-uusapan nga po dito. At, okay po. So, meron ding mga connections sa Old Testament, Pauline epistles, at yan. So, dyan umiikot. Ano po, makikita natin na ang dwelling place ng Diyos noon ay yung tabernacle, yung Jerusalem, yung temple, pero nakita natin na tayo bilang mga mananampalataya, tayo yung pinanahanan ng Diyos. At nagiging banal tayo sa pamamagitan ng pananahan sa atin ng Diyos, ng banal na Espiritu Santo. Ano po? So, tayo ay nagiging templo ng banal na Espiritu Santo at yun ang tumutulong sa atin para makapamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, ano po, dumudumi
ang ating buhay, at ang Banal na Espiritu Santo ay talagang nag-grieve ang Holy Spirit. So yun po yung nangyayari sa isang tao. Kaya kailangan tayo ay mag-commit ng sarili natin sa Panginoon. Ano po? Hindi tayo makontrol ng alak o nung anumang mga bagay ng mundo, kundi ang Banal na Espiritu Santo ang mag-direct sa atin o gumabay sa atin. Sabi nga ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Yan. So, yung unity ng mga mananampalatayang isa talaga sa central theme nitong sulat po ni Apostol Pablo. Kasama po sa unity na yan, yung pagka-organize po ng church. Kaya nga, ang sabi dito, sa 4, verse 10, doon ko po simulan. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ibanghilista, at ang iba mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito po yung nais ng Panginoon. Ano po? So yung mga function po niyan, kung pag-uusapan natin kung existing pa rin yung offices nito, o function na lang ba yung mga bagay na to, ano po, ay pwede nating pag-usapan yan, pero wag nawa pong masira ang relasyon natin sa isa't isa. Ang kalooban ng Diyos, magkaisa tayo, at sa pamagitan nun, ay mataas po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So pursuit of unity, progress towards maturity, putting on, practice of righteous living, purity in lifestyle, prudence in daily living, pattern for relationship, preparation for spiritual warfare. At dito na po tayo magtatapos. Yan. Salamat po sa Panginoon. Yan po yung nais. Yan po yung binanggit ko kanina yung conduct. At sa ating pong conclusion ay maintindihan po natin na ang Panginoong Jesucristo, nais niya na ipaunawa sa mga mananampalataya ang mga bagay na to. Para malaman po natin kung ano yung plano ng Diyos, kung paano natin masusunod ang ating Panginoon, paano natin makikilala ang ating sarili ayon sa identity ng Panginoon na binigay sa atin, at sa paraan na yun ay makikilala tayo ng ibang tao at makikilala ng mga tao ang Panginoon na sumasa atin, at paano tayo makakapamuhay araw-araw na nakalulugod sa harapan ng ating Diyos na buhay. So muli po, kalooban ng Panginoon na magkaroon tayo ng bagong pamumuhay. Isang buhay na nakaangkla sa kalooban po ng Diyos at ayon po sa kanyang kabanalan. Salamat po ng marami sa inyong pagsama, at alam ko po marami tayong pwede pa pong pagtalakayin dito. Pero ang dalangin ko po, nawa pagkaisahin po tayo ng Panginoon. At muli po, binanggit po ni Apostol Pablo, huwag nating bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ng kaaway na magkaroon ng puwang sa ating buhay. At para sa atin naman po, tayo mga mananampalataya ay mapuno po ng pag-ibig ng Diyos, ang ating
mga buhay. Ano po? Sabi po ng banal na kasulatan, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ng lahat ng hinirang ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon at maaari na po tayong tumungo sa pagtatanong. Kung meron po kayong nais din pong ibahagi, ay isang kagalakan po na mapakinig din po ang inyo pong mga maaari pong ibahagi. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po sa ating lahat.